or one of our family member who experienced the tragic events in Philippine history, Bagyong Frank. Thank you for agreeing to this event, ma'am. Good day, thank you for inviting me. I am happy to share my experience. Can you please introduce yourself? My name is Maribel Bongo Mangumpit. I live in Panubigan, Pitugo, Zamboanga del Sur. But for now, I'm here in Manila. I am 38 years old. What historical event were you a part of? By Bagyong Frank in June 20, 2028. I was one of the survived of Bagyong Frank, but many families lost their loved ones. How did you feel when it happened? I was very scared tungod kay akong papa. Tuwa siya sa dagat anang adlaw, anang mga orasa, o wala mi kabalo unsay angay namong buhaton nga ang akong papa makauli. What happened to your family during the disaster? Thankful gihapon kay daghan pong mga pamilya na nakasurvive ang ilahang amahan o ilang kuan nga tuwa sa dagat nanagat, pero ang ako ang papa wala yun ka survive akong papa, wala yun siya nakauli. Or this still reminds you on that incident? Yes, every time na ay bagyo, makahinumdum jud ko sa nahitabo sa akong papa kay sakit kay siya hunaon, pero thankful gihapon mi kay meron kayong tao nga nitabang sa mua pagpangita sa akong papa. Pero akong papa wa yun makiti ang iyaang patay nga lawas hangtod karon. Gahandom mi hangtod karon na makita namo siya, pero wala jud. Gipapangita siya sa naasa nga lugar, nabot og Jinsan, Zamboanga, wala yun siya nakiti. Sa tukuran wala. Ang iyang gisakyan nga pambot ra ang nakitan sa tukuran na bangalan yun. Giuli siya dia sa Panubigan, pero ang sakayan wala na siya apil. What lesson you learned from that experience? I learned that life can change very quickly. We should always be prepared for disaster and listen to weather warnings. Family and helping one another are also very important. How can we, as the next generation, learn from that event? You should learn that importance of disaster preparedness. Ispituon jud nato ang atoang kalikasan. Ug alagaan nato ang atong palibot. Magtinabangay ta kay kita ra mismo ang makatabang sa atong usag-usa. Magtinabangay ta tanan atong ampingan ang atoang kalikasan. If you could give one message to young Filipinos today, what would it be? Sa akong masulti sa mga karon, sa mga kabatanunan karon na
always sila always ready. Dili magsigi og laag-laag bisan asa. Tapos magpuyo sila og balay, magandam og daghang pagkaon. Kay kung naay bagyo nga moabot, dili na magsigawas-gawas. Kay naay paliton sa gawas, kailangan kumpleto tanan para naara sa balay, dili magsiglakaw-lakaw sa panahon nga naay bagyo, para safety tatanan, safety mo tanan, inyong pamilya, walay usa nga mawa sa inyong pamilya. Mao nga kamo karon nga mga kabatan-unan, mag-amping mo, ampingan ninyo inyong family. Tapos magtinabangay mo sa panahon nga ay bagyo, magpundo mo og daghang pagkaon para dili mo magawas-gawas sa panahon nga naay bagyo, para safety ang tanan. Ug mao ra to. Thank you. Thank you so much for sharing your story and your valuable lessons, Ma'am Marvel. Your experience reminds us to be prepared, or to care for to one another, and to never forget the part. That's end for our interview. Thank you everyone for listening, and have a great day.